Ayan. Okay. Alright guys, welcome to my YouTube channel. And in today's video ay pag-uusapan natin yung pros and cons ng Yamaha NMAX. Ayan. So dun sa previous video ko is nabanggit ko na yung mga pros ng Yamaha NMAX. Pero papasadahan pa din natin for the sake of this video na ang title nito is Pros and Cons of Yamaha NMAX. Pero doon sa video na yon, doon sa previous video ko na ang title ay bakit ko pinili ang Yamaha NMAX. Detailed kasi yon, pagka-explain ko doon medyo mahaba siya. So kung gusto nyo ng mas detailed na patungkol sa pros ng motor na to, pwede nyo panoorin yung previous video ko. Pero sa ngayon papasadahan natin kung ano yung mga pros ni Yamaha NMAX. Okay? So unang-una na pros ng motor na to is yung tinatawag na pagka-smooth ng kanyang engine or yung CVT niya. Hindi siya garalgal, hindi naman siya yung talagang tahimik masyado, no? Pag binanatan mo din naman, meron din naman siyang ingay. Pero smooth lang yung flyby niya eh. Pag dumadaan siya sa mga tao, napaka-smooth lang. So, ganun yung NMAX kumpara sa iba. Sa ADB, narinig ko na kasi sa ADB. Iba yung tunog din ng ADB eh. Pero parang medyo may maingay siya doon sa kanyang CVT. So dito sa NMAX hindi siya ganun. Pangalawa is yung kanyang BVA or variable valve actuation. So yung BVA na yon guys, meron din yun sa Sniper at sa ibang mga Yamaha. Yung BVA talaga is nakakatulong siya para mas mapalakas yung hatak ng motor mo. Hindi mo problemahin yung hatak. Pag mag-overtake ka, talagang may extra push pagdating ng 6,000 RPM. So isa din yun sa nagustuhan natin, yung variable valve actuation ng motor na to. And then thirdly sa pros is yung mga features niya. Okay, kompleto na siya ng mga features. So naka ABS, naka traction control, naka keyless na rin siya, digital LCD na rin. Okay, kasi yung previous model ng NMAX version 2 is yung ano pa eh, yung palang siya parang digital din siya pero hindi siya colored. Ito kasi may kulay na siya, kulay blue, parang dark blue siya. Tsaka maayos na yung pagkaka-layout niya, rectangular na yung shape. So yun din ang nagustuhan natin, yung mga features ng motor na to hindi talaga nila binitin. So pangapat is yung reliability of parts. Okay, reliability of parts ng motor na to. Ayan, makita nyo may mga shop dito. Very familiar sa kanila yung parts ng NMAX. Siguro kahit saang shop ka pumunta, may mga mekaniko na nakakaalam kung paano ayusin ang motor na to, paano i-maintenance. So lastly, sa pros ng motor na to ay yung kanyang looks. Para sa akin yung looks. So subjective naman ng looks. Pwedeng ayaw mo, pwedeng gusto mo itong NMAX. Pero para sa akin, napaka-unique niya at napakaganda niya. Lalong-lalo na tong matte silver. Iba yung kulay niya eh. Para siyang kotse sa kalsada. Parang ganun yung kulay niya para sa akin. Yung cockpit din, napakaganda nung cockpit. Napaka-solid. So, isa din yun sa nagustuhan natin dito sa motor na to, yung kanyang unique. Kung titignan mo kasi siya,
Sa previous model, ibang-iba na siya. Ibang-iba na yung kanyang itsura. Ano? So, yun yung mga pros sa motor na ito. Dako naman tayo doon sa kanyang mga cons, mga minor issue sa motor na to na hindi naman ganun ka big deal, no? Yung mga issue na yon. Pero para sa akin, na sana is nalagay or na-improve na nila dito sa motor na to. Pinakauna na ayaw ko sa motor na to, yung kanyang ground clearance. Ang ground clearance ng motor na to ay napakababa. Ang ground clearance ng motor na to is only 125 mm. Napakababa. Mas mataas pa yung ground clearance ng Click, yung ADB na 160. So mababa talaga yung ground clearance nito. Kaya mag-aalangan ka kung i-off-roading mo siya. Hindi mo ma-off-road yung motor na to sa mga mababato, malalaking bato. Siguradong tatama yung sa ilalim ng motor mo. Kasi nga mababa lang yung kanyang ground clearance. Dito muna tayo sa gilid, guys. Check natin yung footage. Baka hindi tayo nagre-record bago tayo magtuloy. So yun yung isa sa ayaw ko sa motor na to, yung kanyang ground clearance. And then pangalawa sa ayaw natin is wala siyang passing light. So po, wala pong passing light itong motor na to. Sana nilagyan na nila ng passing light. Kasi doon sa Honda Road Sync na PCX mayroong mga passing light eh. Ewan ko dito bakit sa Yamaha hindi nila nilalagyan ng passing light. Pati sa Aerox wala din passing light yon. So ayun na nga, walang passing light. Yun yung pangalawa, na sana sa susunod na release nila ng NMAX lagyan nila ng passing light. Okay. And then sa pangatlo naman na ayaw natin dito sa motor na to is yung kanyang projector headlamp. Yung kanyang projector headlamp kasi, guys, yung bato ng ilaw niya, hindi ko naman ayaw yung pagka-layout sa harapan, no? Ang ayaw ko lang yung pagkabato ng ilaw niya. Kasi yung ilaw niya, guys, hindi siya sabi ko nga dun sa previous night ride test ko, very concentrated yung ilaw nito. So pag lumiliko ka pag nagbabanking ganyan, may mga kurbada, pag nakahay ka, hindi mo maiilawan yung kabilang side nung motor mo, kabilang side ng kalsada. Yung high niya diretso lang, nasa ano siya, nakadiretso lang talaga, hindi siya yung naka-spread. Yung low niya ayos naman, lahat naiilawan sa gilid, pero pagka high, yun lang, hindi niya naiilawan yung gilid sa gilid. So isa din yun sa ayaw ko dito sa motor na to. And then pangapat ay yung kanyang side stand. Pero pwede naman palitan. Yung problema kasi ng side stand niya, yung nagiging issue sa side stand nito, merong mga video akong napapanood, NMAX B3, na in-stand niya yung motor niya, and then biglang tumumba. Kumbaga tumbahin siya yung side stand niya, kaya madalas naka-center stand yung mga NMAX talaga. Well, dito alam ko na yung dahilan kung bakit, kasi masyadong malambot yung kanyang spring. Hindi siya matigas, no? Malambot, unting pitik mo lang doon sa kanyang side stand, talagang umaangat na talaga siya. So kaya siguro pag nag-park ka doon sa mga naka-incline na road, tapos nag-park ka, tapos hindi mo masyadong naiunat yung motor mo, or kumbaga umusod, ay dire-diretso talaga yun matutumba. Pero dito, pero pwede mo namang palitan ng spring, yung mas matigas na spring, o kaya lagyan mo ng sapatos yung kanyang side stand, para hindi siya matumba.
And isa pa nga na pala na padagdag ko dito is pag maulan, no? Pag maulan siya, pag tumatakbo ka ng mga 60 ganyan or 50, talagang yung ano sa likod talagang umaabot sa grab bar. Yung dumi umaabot talaga sa grab bar, yung dumi ng yung ano niya, talsik niya sa likod umaabot talaga sa grab bar. Kaya kapag may angkas kayo, talagang mababasa talaga yung angkas ninyo pag tag-ulan. Saka sobrang dumi ng bandang likod sa tail light, nandyan. Yun pa lang naman ang nakikita ko dito. And also dagdag ko na rin yung fuel economy. Itong motor na to, hindi ito matipid. Ako galing ako sa RS na 125 na FI. Pero yun kasing motor na 125cc lang tapos matipid. So nasanay ako sa matipid na motor. Nung paglipat ko dito is doon ko napansin na medyo kumakain ng gasolina to. Ano lang ako, 37, ganyan 38 to 40. Hindi naman ako masyadong walwal. Normal lang ang takbo. 40, 50, 60, 70. Minsan nagsi-70 tayo, nag-80. Pero madalang lang. Ang concern ko dito sa kanyang digital gauge, saan nilagay na lang nila ng RPM, no? Hindi na sana tong fuel economy kasi ano na yun eh. Nasa sayo na yun talaga kung gusto mong magwalwal or gusto mong magtipid. Pero okay lang din naman, nandyan na yan. Pero sana RPM na lang nilagay nila. Doon kasi sa Aerox ano yun, RPM yung makikita mo doon eh. Maganda rin kasi pag bumibirit ka, medyo nakikita mo umaangat, mayroong animation na umaangat. Dito kasi hiniritan mo, bababa siya. Ewan ko kung paano nag-work to, medyo nagugulan pa rin ako. Kung alam nyo guys, comment. Yun lang naman ang naisip ko ng mga cons, mga minor na issue dito sa motor na to. Pwede namang ma-resolve, no? Ay, wait lang. Tira tayo kasi so yun to yung ano niya guys, oh. Kita nyo yan, ang lambot. Kaya hindi advisable na nakaano lang siya. Dapat i-center stand nyo. Ayan. So yun guys, yung ating vlog sa araw na to. Thank you for watching at sana nakatulong yung mga sinabi ko sa inyo na mga minor issues at pros ng motor na to. And see you guys in the next vlog. God bless and ride safe always.